Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong Carina disaster. No, kasi po nabatikos po ng husto dyan ng Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang inuulat sa SONA niya na meron palang 5,500 daw na finish project na flood controls. No, yung mga yung mga anti-Marcos tulad ng mga DD sheets, mga kampo ni Kibuloy ay talagang binatiko siya. At yung mga iba pang mga ibang grupong anti-Marcos. Ganon din po ang mga mambabatas. Palpak, palpak, palpak. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Pero may dumepensa naman sa Pangulo, di ba? Naiulat natin yan. Nasabi natin, si Senator Joel Villanueva, ang sabi niya, the President was misled. Sino may kasalanan? Nagoyo niyo ang presidente. Siguro, nagkulang din ang parte ng OP. Hindi binerify maigi. Diba? Parehong both sides may pagkukulang. Pero you misled the president. Ngayon, todo yan. Ang sabi ng Pangulo, hindi flood control. Ang problema dyan. It is the climate change. Correct. Tama. Climate change. Aminin natin. Totoo po yan. Kahit na tanongin nyo pa lahat yan ng mga weather expert. Because of climate change, nagbabago ang tindi ng bagyo. Di ba? Yung weather natin, yung klima, very extreme ang init, very extreme ang lamig. Di ba? Ganon. Now, isa pang problema ay yung mga basura. Improper disposal of your trash. Kasi yung iba po, mga ugaling basura. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Imbis na tubig ang masipsip nung flood control, basura nila ang nasipsip. Sino may kasalanan? Yung mga residente, mamayan, at yung LGU. Kung hindi tama ang pagkuha ng basura, nandyan sa gilid-gilid. Nangangamoy na. Diba? Proper implementation ng batas. Proper service. Dami pong kakulangan eh. Diba? Pero nababatikos pa rin ng Pangulo at mag-iimbestiga na nga po sa Senado si Ramon Revilla dahil siya po ang nasa committee na yan. No? Papatawag talaga dyan ang DPWH. Hahanapin yung bilyong pondo. Saan nyo kinuha? Kasi ang insinuation ngayon, since nangyari nga yung Carina, bumaha ng bumaha, dami basura, ano nangyari? Ipinaket nyo ba? Binulsa nyo yung pera? Yun ang dapat natin ding malaman. So, for the spirit of transparency, no? Tingnan nyo, binabatikos natin ng gobyerno, di ba? O bakit kayo na misled? Di ba? Hindi nyo ba binet? Ibig sabihin, hindi nyo ba talaga binerify yung information na binigay sa Pangulo? Pati si Pangulo, di ba? Merong kakulangan, may pagkukulang. Kaya dapat maimbestigahan. Sino ang nagkamali? Pero wag nyo lahat isisi sa gobyerno. Sa disiplina, magkakaroon kayo ng respeto. Uunlad ng bayan. Kaya nga saka iunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Disiplina sa lahat. Pagtatapon ng basura ninyo, paglilinis ng kapaligiran ninyo, nakita nyong nilinis na, malinis ang drainage, maya-maya, kinabukasan, pagdabalik nila, ang dami na namang basura. Sinong salaula? So wag nyo lahat isisi sa gobyerno. You have a part of this disaster. Yun lang po yun. Kaya wag kayong magtampo. Real talk lang yan. Huwag niyong sabihin ginawang basura ang kapwa niyo Pilipino. Kasalanan ng kalikasan? Kalikasan yan? Mapipigil niyo ba yan? The only thing we do is to help us. So this kalikasan disaster will not really yung maging severe ang damage. Kung may damage man, at least to the minimal. Hindi yun to the maximum. Kasi kagagawan natin. Na paano nag-landslide? Walang kinaingin ninyo eh. Di kayo nagtanim, yung kinaingin ninyo, di nyo pinalitan ng puno. Di kayo nagtanim, kulang kayo sa plano. Di ba? Kulang kayo sa preparation, kulang kayo sa yung mga master plan about this disaster. Tulad ni Duterte, hindi pala nagtatanong anong weather, bukas, kamakailan, advance weather, 7 days. Sa cellphone nga, meron 7 days weather eh. Pero it's subject to change because of it cold weather. Di ba? Sipin nyo nga yan. Ano ngayon ang sabi dito ni Speaker Romualdez lang, Carina effect, Metro Manila Flood Control Master Plan needs tweaking. Pwede. Agree ako diyan.
Kasi nakita nyo na yung devastation eh. Di ba? O, mag-iimbestiga si Bong Revilla sa Lunes. Whatever they find out on that, how long it will take the hearing, eh, hindi problema. Pero ang sabi ni Ron Valdez, very positive, we need to tweak. We need to do something about it, no? Para hindi lang yung mga pagbaha, pati pagguho ng lupa. O, anong problema? Because of kalbo ang bundok eh. Di ba? O ito, lalong magngingit-ngit ang mga Duterte natics dito. Ang sabi ni Abalos, ice choppers to hasten relief transport in isolated Carina hit areas. Uy, gagamit pa kayo ng chopper, gagastos pa kayo ng gasolina, ganito. Eh, magago pala kayo eh. Para makarating yung tulong doon sa mga isolated area na hindi pwedeng daanan, no, on the ground, ano gagawin nyo? Lupipad. Mga gunggong. O, hindi, gastos lang yan. O, mahal ng gasolina. O ngayon, lalo pa, ito pa, isa pa to. Sabi ni Abalos, kailangan gumamit ng chopper. Inayunan ng Pangulo. Anong sabi ng Pangulo? Use choppers to aid 3,000 stranded families in Tanay, Barangay Ines. O ayan. Malamang itong Barangay Ines sa Rizal, hindi maabot-abot ng hindi passable yung daanan because of landslide, malalim ang tubig o whatever. Gamitan ng chopper. The easiest way. Gamitan ng, di ba? O ito sabi na palang Pangulo, hindi na kailangan mag-airdrop, pwede palang mag-landing. Sige, pag-aralan natin yun, di ba? Sana we can get something done today. Yun yung sinasabi ng Pangulo kasi kailangan ng tulong ng mga mamayan, mga kababayan natin. Di ba? Ngayon, ano ang sabi niya diyan sa floodgate? Marcos, on damaged floodgate, we have to figure out something. Di ba? No? Ngayon kinakailangan gawa ng paraan. Yung napanood ko nga po napanood ko yung nila kahapon diyan sa Pampanga, Bulacan at Bataan. Si Daniel Fernando ng governor ng Bataan ng Bulacan Parang gusto nilang mangyari bago bumagsak yung tubig doon sa ibaba, itrap na doon. Kaya nga may bago silang dam na patapos na daw po. Maganda yung mga plano. Magagaling ang mga Pinoy. Di ba nga sa abroad may mga architects and engineers? Yun. Magtira naman kayo para sa ating bansa. No? 'Di ba? Payag ako diyan, kailangan kasi nga the effect of this climate change, titindi ang mga bagyo, no? Pati pagtaglamig niyan, yung La Nina, yung El Nino at iba pang mga weather phenomenon, 'di ba? Kailangan umayon tayo sa takbo ng panahon, hindi yung utak natin nandoon pa rin sa makaluma, hindi. It's ever changing, no? Ang mundo natin, pati yung mga trends sa technology, sa infrastructure, nagbabago po. Pati nga sa business, nagbabago di ba? O ngayon, daldal kayo ng daldal dyan napalpak yung 5,500 na sinasabi ng Pangulo, na? Okay? O ngayon, bakit? Yung bang puon ninyo, hindi pumalpak, mga kababayan? O nawala tuloy yung ko dito. Ito po, mamaya natin sabihin sa inyo yung palpak. Kasi dito sa ulat ng Manila Bulletin, salamat po sa mga kapwa vloggers and influencers natin sa information na ito. Sabi sa Manila Bulletin noong July 20, 2021, what was built, achieved so far? Yan, kinikwento po dito sa article na to. Pero ang gusto nating malaman dito, yung flood control projects na itinayo nung panahon ni Digong. Kayo naman sobra naman kayo bumatikos During that time 2021 report ito. Ang sabi dito ng Manila Bulletin, 11,340 flood control projects. A total of 11,340 flood mitigation structures were completed since June 2016. So 5 years na yan. To expand protected flood-prone areas across the country. O ano nangyari dito? Nakatulong ba ito sa additional na sinabi ng Pangulo na 5,500? So kung 11,340 ito, saang lugar ang mga ito? Na-concentrate lang ba sa Metro Manila? Kasi yan ang hard hit Naandyan ba sa Central Luzon, sa Northern Luzon, sa Southern Luzon? O saang mga area itong mga flood control projects na ito? Itong 11,340 plus yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi dito, since June 2016 to June of 2021, ito na yung number ng floodgate projects na tapos na. Nung naupo si Pangulong Marcos nung time niya na 2 years,
5,500 o 5,500. So therefore, you have 11,800 90. Tama ba? Hindi, 5,500 eh. So, 16,000. Sorry po, mali po. Baubo tayo sa math eh. 16,840 flood control projects. Yan ba nakaka-concentrate doon sa mga lugar na binaha? No? Sinabi ba dito, ito, lahat ito nandito lang sa mga lugar na to kasi ito yung hard hit. Ito lagi yung lumulubog. 'Di ba? Sa Metro Manila, sa Pasig, sa Pasay, sa buong Metro Manila, ito lang 16,000. Simula nung 2016 to the current year. Ha? Ito lang sabi dito ng Manila Bulletin. This includes the Mandaluyong Main Drainage Project, the pumping station at barangays Wawang Pulo and Kuloong, the flood risk management project for Cagayan River, the flood risk management projects for Tagaloan River, the Leyte Tide Embankment Project, and the Pasig Marikina River Flood Control Project. Kalat naman pala. No? So kung ito, pati kasama yung kay Digong na 11,340, bakit nagbaha pa rin? So therefore, in summation, palpak din. Tapos kung makapangtuya kayo, nasaan yung 5,500? Sisihin nyo rin, isama ninyo rin kay Digong. Ano nangyari doon kay Mark Villar dati? Bakit hindi nag-take effect? Bakit hindi nakatulong itong 11,340 flood control projects? Kasi po ito naman, hindi lahat nakakonsentrate doon sa sinasabi nyong mga lugar na binaha. Tingnan nyo yung mga sinabi lang dito. Kalat, may Cagayan River, may Leyte, o ano? Baka meron pa nga sa mga parte ng Bisaya, sa parte ng Mindanao. Ba't kayo nagre-reklamo? Diba? Mostly sa Metro Manila, yung ibang tao dyan, talagang mga bastos. Diba? Hindi marunong sumunod sa patakaran ng batas. Hindi marunong dumisiplina sa sarili. Tatapon na lang yung basura dyan sa kanal. Yun yung pinagbalatan nyo ng candy, tatapon nyo sa kalsada na lang. Wala kayong asal kayo eh. Tapos pag pinagsabihan kayong mga asal hayop kayo, galit na galit kayo. Kung marunong kayong sumunod sa batas, sa ordinansa, dumisiplina kayo, hindi mangyayari yan. Ngayon kung nagkalat yung basura nyo, hindi pinipick up, tawagan nyo na yung barangay ninyo. Ipaalam ninyo sa mayor ninyo, anong ginagawa ninyo? I-broadcast nyo sa social media para ma-call out yung mga LGUs. Kayo naman sa LGUs, huwag kayong tatamad-tamad. No? Kalinisan yan eh. Dapat nga dyan, sa bawat municipality halimbawa lang, tulad sa amin, sa Gapuna lang, example lang to example lang. O ilang kami dyan, ilang barangay. O dapat magpakonte si mayor. Palinisan ng barangay. Every month. Diba? Kailangan malinis ang mga estero, ang mga kanal, ang ilog. Bawal magtapon dyan ng basura. O ngayon, kung bawal magtapon ng basura, saan mo ipupunta yung basura? O dito ang designated ng basura. Ganito ang koleksyon. O maglalabas lang kayo ng basura pag kokolektahin na sa ganitong araw, ganitong oras. Ang tanong, pag hindi nakolekta, ay sisihin nyo huwag kayong magbayad ng trash collection. Kasi nag-fail yung nangongolekta. O kailangan, bakit nag-fail? Tanongin nyo kay kapitan o kay mayor. Dapat may accountability din ang LGUs. Kasi kung palpak ang LGUs, di palpak ang serbisyo. Paano susunod sa inyo ang inyong nasasakupan? Unang-una, kung hindi nyo kayang ipatupad yung ordinansyang sinabi ninyo, di useless. Para lang may masabing ordinansa kayo. Gawa-gawa lang. Pero in the proper implementation, ayun ang problema eh. Sabi nga ni Elora, Brad, proper implementation lang. Dito nga sa bayan naming Palawan, takot sila dito. Makakasuhan talaga kayo sila. Kahit na sino pa, mapipenalize sila kung kahit na sino pa. Kung anak ni Mayor yan nagkamali, kakasuhan yan ipipenalize yan. Walang sinisino-sino dito. Diba? Walang selective justice dito. Ganun sana ang mentalidad ng bawat LGU. Diba ano sabi ng Pangulo? Ang nasipsip yung basura nyo eh. Tama, mali. The proper disposal of your trash, walang problema. Huwag kayong magtapon dyan sa estero sa kanal. Tingnan nyo na lang nangyari yung panahon ni Kaisko Moreno sa Manila. Nakita ko po yun kasi si Kaisko laging nasa social media yan, binablog niya yung mga ginagawa nila. Pero yun nilinis nila yung estero. Linis, ang linis. The following day, pagbalik nila, andun na naman yung mga basura. Ano yun? Ibinalik? Itinapon ulit?
Ganun po kasalaula eh. Walang disiplina yung mga tao kasi bakit? Hindi napaparusahan ng mga batas. Hindi ini-implement maigi yung sinusulat na batas. Kung sinabing bawal magdumi, mag-ihi, magtapo ng basura dito, kung hindi, mapipenalize kayo, implement that one. Hindi, nakakalusot eh. Dahil mga siga eh. Kung sino pa yung nagkamali, siya pang siga. Walang takot sa kamay ng batas. Diba? Ganun po yan. Nakita nyo? 11,340 pala ang flood control projects natapos kay Duterte. Tapos yung 5,500, tinutuya nyo. Kaya nga sabi ko dun sa isa kong vlog, hindi pwede kay Duterte. Hindi sila pwedeng batikusin. Pag hindi na Duterte, sige pwede na. Parang free for all na kayo. Pero exempted ang Duterte dyan ha. Shielded masyado ang Duterte kasi mga spoiled brat. Ngayon, ano sabi pa ng COA dyan? Dyan sa flood control ni Duterte. Ulat ito ng COA, yung pinlag nila ang MMDA. Gago rin tong MMDA na to eh. Dapat talaga maimbestigahan kayo, kasama kayo ng DPWH sa Senado. COA plugs MMDA's unfinished flood control projects. Ulat ito ng July 3, 2023. Pero ito po, itong ino-audit ng panahon pa ni Duterte. Ito yung audit The documents from the Bureau of Treasury showed that from 2018 to 2022, MMDA's Metro Manila Flood Management Phase Project incurred over 27 million commitment fees. Based on the COA's 2022 audit report, 33 out of 47 projects worth a total of over 825 million pesos were not fully implemented. Dapat nga kayong mambistigahan talaga MMDA. According to the state auditor, the delays were attributed to the following: supplier request for extension of deliveries, change in procurement specification, delays in the procurement activities, revision of contract cost or contract duration, non-compliance of consultants and documentary requirements, relocation of site. Hindi titino kung laging may ganyan, laging may issue. Diba? Yan. Panahon niya ng Duterte MMDA, baka sisihin nyo rin ng Marcos dyan. Diba? Mga gunggong kakaasar. Maninisi kayo yung puon ninyo, may kasalanan din. 11,340. Tapos mga palpak pa yung MMDA niya. Tapos ang sisi kay Pangulong Marcos. Talaga naman napakaswerte ng mga ulalong Duterte na ito. Ngayon punta po tayo dito. Si Robin Padilla, yung sa isang vlog natin, sinabi ko na isang diktador. Salamat po, marami pong nanood, marami pong views yun. Maraming salamat po, God bless po sa inyo. Sana panoorin nyo rin ito. At i-share ninyo. Na simula nung naging PDP president siya, yan po yung faction ng totoong PDP laban ni Coco Pimentel. Unang niya kaagad, salbo niya, gusto niyang palayasin si Tolentino. Kasi daw para hindi daw magkaroon ng conflict. Kasi si Tolentino naging Senate majority. Tandaan niyo yan Senate majority siya. Para daw hindi magkaroon ng conflict. Dahil sa mandato na inyong hinaharap sa Senado. Ano ang reason? Diba? Para daw maiwasan din natin ang pagko-question kung magkakaroon man sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga isyu, lalo na sa mga pampolitika. Ang tinutukoy niya tungkol sa i-shield mo ang Duterte at Kibuloy. Ayun lang po yung nakikita ko dyan. Yan sa politiko, for a graceful exit, Robin Padilla asked Francis Tolentino to leave PDP. Hindi malinaw ang explanation niya. Diktador na diktador ang dating niya. Palibhasa naging presidente siya ng faction ng PDP. Hindi naman kanila yan. Kung ako kay Padilla, in a matter of courtesy din, in a matter of courtesy, since ikaw ang presidente, wag na kayong mag-PDP, ibahin nyo na po. Hindi po originally sa inyo yan. Diyan po yan sa tatay ni Coco Pimentel ay kay Benigno Aquino. Sila po yan. Ang laban kay Benigno Aquino. Diba? Tapos kayo, pumasok lang si Duterte, ginawa niyong chairman, tapos nagkaaway-away kayo, kinuha niyo na. Diba mga agaw lang kayo? Kaya nga nag-file ng
ng kaso sa korte si Coco Pimentel sa Supreme Court eh. Na gusto niyang kunin yan eh. Out of court silang, Robin Padilla. Mag-isip kayo ng pangalan ng ng partido ninyo. Ibalik nyo na yan kay Coco. Pero mo nananahimik si Tolentino, kakausapin mo ng ganyan. Di ba masakit yan? Kayo, diktador na diktador ang dating eh. Di ba? Palibasa naging presidente ng partido nila. Gaganyanin mo yan? Mas senior sa iyo yan? Mas may utak sa iyo yan? Abogado yan? Mataas pa nga ang posisyon niyan sa reserve officer ng military. Ganyan-ganyan lang, palibasa presidente ka ng partido. Di ba? Ano lang sagot ni Tolentino diyan? Isang tabi mo muna natin ang politika. Tapusin muna natin itong ginawang disaster ni Karina. Siguro pag-uusapan na lang yan. Di ba? Tama, mali. Ngayon, pumasok po ngayon si Pimentel. Nagbigay po siya ng 2 cents niya, RN 2 cents. Nagbigay po siya ng 2 cents diyan. Manila Bulletin. Pimentel on Padilla's call for Tolentino's resignation from PDP. I don't get it. Tingnan mo. Kaya nga sabi ko kanina ano reason? Bakit mo kakausapin na para lang hindi nakakahiya, mag-resign ka na? Dahil lang sa majority leader siya ng Senado? Makaka-apekto ba yun sa trabaho niya bilang isang mambabatas? Kasi iniisip ni Robin, hindi magiging fair si Tolentino. Saan? Usaping pampolitika. Anong pampolitika pag-uusapan nyo? All you have to do is to debate the bills being presented on the plenary. Saan doon? Kumbaga kay Robin, pamimersonal po yun. Dahil ba hindi dumipensa si Tolentino sa Duterte at Kibuloy noon? O kay Kibuloy na ganito-ganito? Di ba may sinabi rin si Tolentino about kay Kibuloy? Di ba? Kulang pa ba yun sa inyo? Ano ang dapat na pag-usapang pampupolitika sa Senado? Di ba yung pagbabalangkas lang ng mga batas? Minsan sa hearing ninyo? Di ba? Care to explain? Ganun lang? Dahil naging presidente ka ng PDP, you want to kick everybody na hindi ayon sa inyo? Anong ginawang masama ni Tolentino? Hindi naman sa pagdedepensa kay Tolentino, di ba? Ito po ang sabi ni Coco Pimentel dito. Quote, ewan ko, bakit sila nag-create ng issue sa loob ng grupo nila? Pero sa mata ng PDP laban, faction ko, sa mata namin, hindi namin sila kamiyembro. Wala akong pakialam sa ginagawa nila. However, he questioned the reason cited by Padilla in asking Tolentino to resign. Ano ngayon kung majority leader si Tolentino? Hindi ba part din ng majority si Robin? Tama. So anong problema? Di ko nakukuha ang problema. Correct. So anong problema ni Padilla? Ha? Di ba? Baka sabihin ni Robin, wala ka nang pakialam pre. Kami-kami lang to. Hindi. Nasa public ka. Be transparent. Since kung kayo lang yan, bakit na public? Bakit nasa i-public ko? Bakit na iuulat? Hindi mo man lang kinondi na yung news. O di ba? Bakit lumabas sa mga article, sa balita? Kung ganun lang ang isasagot sa atin, wala kayong pakialam, sa aming grupo lang to. May pakialam na kami kasi nailabas yun na publicly. And besides, you are a public official. Care to share? Di ba? Ano ang rason? Tama si Pimentel Napakababaw po ng rason ni Robin dito. Ha? Di ba? Sa ganang akin po lamang ang mukhang ito ay upang maiwasan din natin ang pagkuwestiyon kung magkakaroon man sa ating pagiging patas na pagtugon sa mga issue, lalo na sa mga usaping politika. Ano yung pagtugon sa mga issue? Nasa Senado kayo, you have to legislate law. You have to file a bill to become a law. Ayun lang naman ang pagtatalunan ninyo May iba pa bang issue? Yung issue ng pagsuporta, full support sa mga Duterte at Kibuloy? Di ba? Power trip, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Pimentel, even though wala akong pakialam, pero ano ang valid reason ni Robin? Bakit siya gumawa ng issue? Di ba? Tama, mali. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.